Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 10, 2026, Martes, at ating ginugunita ang kapistahan ni Santa Scholastica, isang dalaga. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang aklat ng mga hari, chapter 8, verses 22 to 23 and 27 to 30. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito: Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadadama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na tahanang aking itinayo? Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin, O Panginoong aming Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit, at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Sa ating pong pagbasa, inarinig natin ang nilalaman ng panalangin ni Haring Solomon. Ang unang pagbasa ay nagpapakilala o pinapakilala sa atin ang kadakilaan ng Diyos na ngayon ay nananalagi o dahil nga natapos na yung tahanan ng Diyos, yung templo na ginawa kung saan inilagak ang kaban ng tipan. At dito ang dalangin nga ni Haring Solomon o kalakip ng kanyang pagpupugay, pagsamba sa dakilang pangalan ng Panginoon at kung gaano siya katapat sa mga tao. At ganoon din ang kanyang panalangin na manatili ang kanyang presensya sa tahanang iyon. Bagamat walang-wala iyon kumpara sa kanyang luklukan sa kalangitan. At yun ay ina-acknowledge po ni Haring Solomon. Pero ganoon pa man, magandang mapaalalahanan tayo ng kahalagahan din ng simbahan. Ang simbahan ay tinalagang lugar kung saan tayo po ay magkakaroon ng makahanap ng katahimikan para talagang mas maging taimtim ang ating pananalangin at yung magkaroon ng quality na pakikipag-usap sa Diyos. Ganun kahalaga po ang simbahan. Bagamat pwede natin kausapin ng Diyos kahit saan, dahil ang Diyos ay hindi naman siya maikukulong sa isang lugar lang. Pero sadyang mayroon tayong kinikilala din na lugar na dapat ay mapanatili natin ang kabanalan, kaayusan, kalinisan, at lalong-lalo na ang katahimikan. Kaya ang simbahan natin, tinitiyak natin na mayroon tayong tao, mga na mamamahala dito, magpapanatili ng kalinisan at kabanalan. At tayo rin, wag tayong gumawa ng mga bagay na ikaka-desecrate ng templo ng Diyos o tahanan ng Diyos. Di ba? May mga kwento na talagang may mga taong binababoy ang simbahan, binabastos ang simbahan,
At dahil doon talagang nasasaktan din tayo. No? Dahil nga tinuturing natin ito na tahanan ng Diyos at dito naninirahan ng Diyos. At meron din tayong tahanan na atin pong pwedeng puntahan kung gusto mo ng kapahingahan, kung gusto mo ng katahimikan, nandyan ang tahanan ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.